Meron lang po akong ibabahagi sa inyo tungkol nga po dito sa nangyari dahil mukhang kawawa po talaga si kuya. Ito nga po si madam at saka si sir na umorder po online at ito po yung item sa pinapakita po nila. Iyan po yung dinala po sa kanila ng rider na inorder nila online. Taga Grace, anak ko ni Kapitan. Ang ako lang i-complain mo ha, kini kay imong baligya scam. Dili ako nabaligyan na, sir. Kasi nag-deliver ni. Igor ako naghatod, sir. Ako yung naghatod. Oh, ikaw ang nagbaligya. Ako yung naghatod. Pinagpipilitan po ng buyer, para yun ang pagkakaintindi ko sa salita nila, na yung rider ang nagbenta sa kanila. Which is yung rider po, siya lang po yung kumuha ng items doon po sa company na pinag-orderan po nila. Ano po ba ang tawag doon? Sa seller po ba ang tawag doon? Yun po lang po ang ginawa ng rider. So hindi po talaga siya ang nagbenta dahil kung ang rider po kasi, siya lang po yung kumukuha ng mga items doon po sa seller. Kumbaga, hindi nila pwede po itong buksan. Kung ano lang po yung binigay po sa kanila ng mga seller, yun lang po yung kukunin nila. At bago po ito makarating sa customer, dapat ay hindi po yan nila binubuksan. So hindi po nila alam kung ano po yung nasa loob nun. Basta ang gagawin lang po ng rider nun, pipick upin lang po nila yun. Tapos po ihahatid po doon sa nag-order online kung ano saan po yung address na yun. Yun pang pagkakaintindi ko sa mga ganyang mga transaction ng rider at saka ng buyer at saka ng seller. Yun ang pagkakaintindi ko po. Sorry po. Pero sana correct nyo na lang po ako. Correct me if I'm wrong na lang po. Thank you. Dili ako nabaligyan na, sir. Mo ni siya. Ang seller niya may nabaligyan na. Ako, may istorya sa imong makita ta sa barangay Grace. Pwede, sir. Sagasa ta magkita, sir. Kay di may ganahan ang inyong magbaligya mo scam. Nag-deliver mo ko. Kasi minsan, meron po talaga mga ganyan mga seller. Hindi ko po malaman kung sa mga seller po nagkakamali ba sila ng paglalagay or kung saan man po yung error na nangyayari, yung mga ganun. Kasi minsan, ano po yung in-order, yung hindi po yun ang dumarating. Sir. Ikaw man mas mo ani mo kuan sa opisina. Oh, kay ikaw may mo-complain na ikaw may delivery. Pwede man mo largo sa opisina, sir. Hindi mo lang sa opisina, ikaw sa among Kapag po tayo nakaka-receive ng mga items, in-order po natin online, pwede po tayo mag-complain sa opisina mismo ng seller. Ayan, pwede po natin gawin yun. Instead na magalit tayo po dun sa rider, na wala naman po kinalaman si rider, ay doon na lang po tayo mag-complain sa seller na lang po. Kasi meron naman po yan sila opisina. Yun po ang pwede po natin gawin. Well, kawawa naman po si kuyang rider talaga. Wala naman po talaga siya ng kasalanan. hatagan ani. Dili ko mo dawat ano, sir. Di ka mo dawat. Igor man nagilabay sa mo, sir. Karon, makita ta sa barangay Grace ka pwede ka dili ka no padeliberong hana. Pwede ra gyapon, sir. Pwede ra gyapon, ikaw mag-igor dito. Oh, kana salamat. Nya ang mga parcel dito, sir, nga way labot ana. Salamat kay Maruto ko. Okay. Salamat kayo. Ini-insist talaga ni kuya na yung items na yun, yung nabili niya, ay si rider ang nagbenta sa kanya. Hindi niya alam na siya, si kuya rider lang ang nag-deliver ng items sa kanya. So wala talaga siyang kasalanan doon at hindi nga nila alam or ng rider na kung ano man ang laman yun sa loob. Kaya sinasabihan si kuya na scam daw siya sa kanyang nabili. Kaya ipilit siyang ipapabarangay daw at magkita na lang sila sa isang lugar para ipabarangay siya doon sa items na na-receive ni buyer.